Ang araw sa inyong lahat, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang pang panig ng mundo. Ayan, magandang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Ito tunghayan natin yung sentimento ng isang ng retired PMA na si yung baron ng ng PMA Class 83. Yan si retired Captain na Clemente Enriquez. Yan yung kanyang mga saloobin, kung ano ang mga dapat, mga pwedeng mangyari. Yung mga pwedeng mangyari pagka pinagpatuloy ni PBBM, yung mga diskarte niya. Panoorin natin siya, panoorin natin. At medyo nagalit siya dahil wala daw utang na loob si PBBM. Ito, tunghayan natin ito. They want to be professionals. Huwag nyo sirain yung armed forces. Ha? Warning ko sa inyo. Intact yung armed forces mula noon hanggang ngayon. Ha? We did not even think of magkaroon ng military junta. Iniwan namin yung armed forces. Lahat kami na-retired. Lahat kami na wala dyan. Sundalo man. Lahat kami. The Philippines did not experience a military junta. Pasalamatan nyo kami lahat. No, huwag niyong pilitin yung armed forces ngayon na nandyan din yung mga retired. Mag-figure away ng figure away na maghunta. Yun ang delikado. Kasi pagka napuwersa ang armed forces with that past history na, teka muna, ilang taon na ba ito? Kawawa naman tambay. And then, taong bayan na nagising, aware, na indignant, may indignation, galit na galit. Tapos nun, merong ano tawag doon? Defiance. Wala mo na magbabayad ng taxes. Pag siya ganon, nakaw. Delikado kayo. Mapipilitan pumasok ng armed forces pagka walang tumayo na central figure. Kaya pasok yung pangatlo na pagka may central figure, sino dyan sa mga politiko nga, doon ako natapos kahapon, sino dyan sa mga politiko ang credible enough na tumayo para sa tao? Meron pa ba? Sabihin nyo, mag-comment kayo sa baba kung meron. Tatlo pala. Dagdagan ko na isa. 3. Okay? Pero malayo yung pangatlo. Number 1, Tatay Digong. Number 2, Sara Duterte. So parehong Duterte yon. BP yung isa. Next in line. Withdrawal of support to armed forces sa presidente, automatic she becomes a president. Pero gusto niyo bang hinugin siya kagad? Gusto niyo bang mahinog sa pilit si Sara Duterte? Paano ngayon kunyari yung tatay muna ang tumayo? Credible siya. Past president, maraming ginawa. Takot ang komunista sa kanya. Takot lahat sa kanya. Takot ang droga sa kanya. Pwede. Sabi ng armed forces, we just want a continuity, yun ang gusto ng tao, continuity, kaya kayo binoto, continuity ng ginawa ni Tatay Digong. Build. O sinabi nyo, build better more. Okay lang yun. Yung droga, dumadami yata yung droga. Kasi ngayon, sinabi nyo, kinokontrol ng Duterte administration yung presyo, ngayon, humataw yung presyo. Kinontrol ng Duterte yung smuggling, humataw yung smuggling. Kinontrol yung sa airport na dagdag bawas. Ano yan? Yung bala, laglag bala, at saka yung mga pinapakilaman yung mga balikbayan. Bumalik na naman. Ay nako, walang continuity doon. Gumawa kayo ng tas yung Senate resolution na yung concurrent resolution number 10 na discovery ng mga tao. Nako, patong-patong yung problema nyo. Huwag nyo pipikain si Tatay Duterte. President Duterte, huwag nyo pipikain. Wala kayo sa liga ni ex-President Duterte. Wala siyang magagawa kung ang taong bayan pumunta sa kalsada, wala kayong magagawa. At pagka siya, kinumbinsing tumayo. Wala kayong magagawa. Anong orderin yung armed forces? Patayin si Duterte? Nako, good luck sa inyo. Withdrawal of support ang mangyayari.
Sinasabi ko na, kaya you do not even think of it, you do not even attempt. The only way that you can escape this downward trend, stop the Duterte campaign, anti-Duterte campaign. Stop it immediately. Stop badgering Sara Duterte. Stop, wag niyo siraan, wag niyo anuhin. Lahat ng may mga gumagawa niyan, tanggalin niyo. Kaya nga sinasabi ko, nandun na ako, pagpasok ng January, so sad, pinsan. Pinsan ng sakit talaga. Pinsan, sorry. Hindi ka talaga pwede. Hindi ka pwede. Vote of no confidence ka. Lulutuin ko. Kung ayaw ng harapan na kausap, talikuran. Tinatraidor mo ako, tatraidorin din kita. Solian tayo ng kandila, pinsan. Ganun dapat Be presidentiable. Kontrolin mo yung tao mo. Binibiri pa president mo. Pusang lang. Alam mo bang tingin ko sa'yo? Wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry Naku po. Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko. Yun ang interpretation. Sa amin kami dito, buong pamilya, bumoto sa'yo. Pero yun yung interpretation Wala kang utang na loob. Patay. And that is not a trait ng Filipino na maganda, pero accepted natin as one that defines the Filipino. Utang na loob. Wala kang utang na loob sa tatay na pinalibing yung ama mo. Tama. Wala kang utang na loob sa BP mo na siyang tumulong sa'yo para maluklok ka dyan. Tama. Anong klase ang walang utang na loob na tao? Hindi dapat pagkatiwalaan yan. Traidor yun Okay? So you see, Mr. President, I am trying to convince you, yung mga nakakarinig sa akin, sabihin nyo kay Presidente, sabihin nyo, panood nyo sa kanya, Mr. President, hi! Hi, serious talk. Patigil mo yung ginagawa nyo na ngayon ng mga tao. Sa Congress, si Duterte, tinitira, ICC tigil. Peace talks with the rebels, tigil yan. NTPLCAC, tulungan, dagdagan ng pondo. Ang ganun ba? That's how you should do it. Sara Duterte, ang kumaaway niyan, lagot kayo sa akin. Re-rest back ako. Good luck sa inyo. Pasahin ko kayo sa Tawi-Tawi Yung ganun ba? Sorry, Tawi-Tawi. Pinakamalayang lugar, ibig ko sabihin. You do not treat your vice president na katandem mo that way. Kaya, sorry pinsan. Sorry. Pinagbigyan kita But you failed. Me. Sino ba presidente sa atin? Ako, di ba? 31 million votes. Ikaw, 200,000 votes. Speaker of the House. Isang ganyan ko lang. Tanggal ka. Ilan ba yung royal sa akin dito na congressman? Vote of no confidence. Sad to say, pero yun ang maganda. Tanggalin si Tambaloslos. Naku po, dapat talaga. Tambalolong. It applies, Speaker of the House. Sorry, you failed the Filipino people. No? You failed BBM. Mga walang kwentang government officials kayo. People of the Philippines, the sovereign Filipino people, nandito lang kayo. Pakukulong nyo, mga tao. Pakulong kayo, 100 milyong Pilipino. Pakulong nyo lahat. Sige, tingnan natin. Huwag nyo explain yung sobra na pera. Mag-appropriate pa kayo for next year. Mag-isip pa kayo kung ano yung gagastusin ninyo. Aabot ang tao sa huwag magbayad ng taxes. Magre-rebelde mga tao. You are creating the divisiveness. You are creating the destabilization of government. You, Mr. Speaker Romualdez. You. And now, yung mga sip-sip sa ilalim mo, yung mga alagad mo, ganun din. You don't deserve. Ngayon, you better shape up. I'm telling you, you better shape up. Huwag niyo sabihing mayabang ako. Pagka gano'n ang sabihin nyo, ay good luck na naman sa inyo. Wala na nga, pinagsasabihan na nga kayo para sagipin kayo para sagipin si BBM. Pero good luck sa inyo lahat, kung ayaw nyo makinig. Libreng advice Okay, so yun yung ano. Ayan natunghayan natin yung mga
o mga saloobin ni retired Captain Clemente Enrique. Ayan, marami pa tayong susunod na video, Paki-like and subscribe lang yung channel natin. Maraming salamat po, maraming salamat.